Parang hinipnotize ni Klay Thompson ang apat na Jazz players nito at yun ho'y nagresulta sa pagpasa niya ng bola para kay Dereck Lively. Isang magandang assist ang kanyang ginawa. Welcome back sa ating mga balitang basketball. For the first time ay nagkaroon na ng debut si Klay Thompson bilang bagong miyembro ng Dallas Mavericks. Number 31 ang kanyang gamit mga idol. And so far ay andun pa rin. Nakapukol siya from the 3-point line. Umuntog nga lang ito pero pasok yan. Sa aking napansin, itong si Klay Thompson ay nakakaakit pa rin ng mga defender. At heto nga sa play nito ay naakit niya ang apat na manlalaro ng Utah Jazz at parang sila'y nakakita ng multo mga idol. So far all goods pa rin naman itong naibibigay ni Klay Thompson para sa Dallas Mavericks ngayon at siguradong makaka-excite ito sa mga fans ng Dallas at maski ako, aabangan ko itong si Klay Thompson mga idol. Ang napansin ko sa kanyang mga ginagalaw ngayon sa Dallas Mavericks ay nag-improve na yung kanyang passing at maganda yan. Speaking of Klay Thompson, masakit man para sa Golden State Warriors na sila'y mawalan ng isang sharpshooter at syempre napamahal na sa kanila itong si Klay. Inamin naman mismo ni Coach Steve Kerr kahapon sa kanilang laban versus Sacramento Kings ay naging okay naman daw ito at nakamove on na sila at gayong marami din naman silang mga shooter na nakuha sa ngayon. And actually sa kanilang laban nga kontra Sacramento Kings, mayroon silang 10 manlalarong nakapukol ng 3 at sapat na daw yun para mapunan ang kawalan ng isang manlalaro na si Klay Thompson. Sa madaling salita, nawalan sila ng isang matinik na shooter, napalitan naman sila ng marami, 10 shooter. Ito yung paraan ni Coach Steve Kerr para mapunan yung naiwang responsibilidad ni Klay Thompson at syempre bilang paghahanda na nga rin ho sa mga off night ni Stephen Curry. Sa paglipat ni Jonas Valanciunas sa Washington Wizards, nagkaroon ng botas sa center rotation ng Pelicans. Wala silang veteranong center ngayon sa kanilang koponan at dahil nga dyan ay pwede nga hong maka-starting yung kanilang rookie na center na si Misi pero hindi po pwede yan. Kaya sa ngayon nagkaroon ng mahirap na desisyon itong New Orleans Pelicans na si Herbert Jones muna ang kanilang ilalagay bilang center. Sa taas na 6'7", magiging small ball lineup itong Pelicans at mahihirapan si Jones sa mga kalaban versus kay Jokic at kay Rudy Gobert. Gayunpaman kilala itong si Jones na magaling dumepensa at yung kanyang hustle bilang isang forward. Pero ngayon siya'y masusubukan naman bilang isang big man, bilang isang center sa kanyang kupunan na New Orleans Pelicans. Safe to say mga idol, pansamantala lamang ito dahil patuloy pa ring maghahanap ang Pelicans ng big man para ipapalit sa posisyon ni Valanciunas.